Nagdeklara na ng outbreak ng pertussis o ubong dalahit sa Quezon City. 4 na ang namatay sa pertussis kabilang ang isang sanggol. Nasa frontline ng balitang yan, Laila Pangilinan. May outbreak ng pertussis sa Quezon City. Yan ang idiniklara ng QC-LGU ngayong araw. Ano ba ang pertussis? Mas kilala ito sa tawag na whooping cough o ubong dalahit sa Filipino. Impeksyon ito sa respiratory system na dulot ng isang uri ng bakterya. Ayon sa mga doktor, kadalasang sintomas ito ay pag-ubo ng higit sa 2 linggo, hirap sa paghinga, sipon at pagsusuka. Mabilis din daw itong makahawa. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, umabot na sa 23 ang kaso nito mula Enero hanggang nitong March 20. Katumbas na yan ng mga kaso sa buong taon ng 2023. 4 na ang nasawi. Ang mga biktima, mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang at hindi bakunado. Kabilang sa mga nasawi sa pertussis, ang isa sa kambal ni Annabel. Binawian ng buhay ang higit 1 buwang gulang na si Baby Jasmine noong March 8. Ayon kay Annabel, madalas ang pag-ubo ni Baby Jasmine at hirap huminga. Tinubuhan siya. Hirap siyang huminga. Tapos, yung mababa ang oxygen niya sa katawan. Pati yung heartbeat niya. Ang heartbeat niya masyadong mabilis. Inaalala ko yung anak ko. Kung anong gagawin ko, kung anong tulong pwede kong bigay sa anak ko. Kaso wala, hindi kinaya ng bata eh. Si baby pa daw talaga. Labis din ang pag-aalala niya lalo't nagpositibo rin sa pertussis ang kambal ni Baby Jasmine na si Baby Gianna. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hirap silang puksain ang kumakalat na pertussis dahil ubos na ang stock nila ng bakuna laban dito. Pero ginagawa na raw nila ito ng paraan. The scarcity of the vaccine is what makes this an outbreak. We are mobilizing our own resources towards procuring the needed vaccines to keep our children safe. Sa buong bansa naman, tumaas sa 453 ang bilang ng mga kaso ng pertussis na naitala sa unang 10 linggo ng taon. Kapansin-pansin na malaki ang itinaas nito kumpara noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa Department of Health, sa ngayon, wala pa silang stock ng bakuna kontra pertussis. Posibleng sa Mayo pa raw magkaroon ng supply nito. Habang hinihintay pa ang bakuna, pinaaalalahanan muna ang publiko na magsuot ng face mask, lalo't pwede rin itong tamaan ang mga matatanda. Kung magpositibo, mag-isolate muna. Kailangan na wag baliwalain po yan, lalo na ngayon, mahal na araw, ang pag-iwas sa mataong lugar, pagsuot ng mask ay maaaring makatulong, pero importante pagbabakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.